Gusto mo bang magdibo? Ha? Today, beauty rising, I can say I have seen mountain high. Ano ba yung pinagkapihan mo? Opo, duwayo po. Kailangan kaya kita bukas ng gown. Gusto mo? Yeah. Cried in pain, took the lies and put them on me. I will. Gusto niya pong suotin daw kung agree din kayo. Gusto niya magbarong. Wow! Mahal ko yan eh. Mahal ko yan. Oo, di ba? I will give you everything I've got. June 19, araw ng Thursday. Alas 7 ng umaga na magsimula kami magbiyahe ng aming team patungo sa Rosario, Batangas sa lugar ni Ate Ninya. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now. So guys, magandang araw sa inyo lahat. At salamat hanggang sa ngayon sa mga nanonood sa atin, sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa ating platform. Thank you po sa inyo lahat dahil nandiyan kayo at sinusuportahan nyo kami. Ngayong araw ay Huwebes at nandito kami ngayon sa Barangay Salao dito sa Rosario, Batangas. At oo nga pala, kasama na namin ang bago nating miyembro sa pamilya at miyembro sa makakasama natin sa team. Kilalanin niyo po, ito po si Agustos. Ayan, siya yung makakatulong na natin sa lahat ng mission natin at sana ingatan niya tayo at marami siyang magawa sa mga mission natin, like lalo na sa pabahay, mga hakutan. Sana maging worth it si Agustos sa atin at iingatan din naman natin siya dahil biyayan sa atin ng nasa taas. So bago ang lahat, tanongin ko muna si JM. JM, kamusta yung halos isang buwan na nakakasama ka namin sa team? Masaya po, Tito, at na-enjoy ko naman po yung mga experience ko po. Experience? Apo. Kumusta naman yung mga nagiging sacrifice natin, may yung pagod? Kumusta naman sa mga ganun? Opo, nakakapagod po, pero ayun po, masaya naman po, na-enjoy ko naman po. Ay masaya pa rin, ano? Kumbaga, nandiyan talaga yung pagod, guys. Hindi yan mawawala. Pero ipahinga lang naman natin yan. Kinabukasan wala na, di ba? Ang mahalaga doon, yung nakakapagpasaya ka ng tao, may nagagawa kang misyon sa araw-araw. So yun. Okay, so ngayon pupunta kami kay Ate Ninya kasi nga nakikita nyo naman noong nakaraan, yung bata ay talagang kulang-kulang pa rin yung gamit niya. So ngayon, titingnan natin kung ano matutulong natin sa part na yun dahil bukas ay may lakad kami pare-parehas nila Ate Ninya. So tara po, punta na tayo sa kanila, biyahe tayo. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter. Alright, so dito na tayo Ate Ninya. At ayun, kakatapos lang daw yata ng tutorial ni Ate Ninya ngayong araw. Nag-start yata ay kahapon. Kakatapos lang daw ngayon. Sayang di natin inabutan. Hindi mo sabing padating. Ha? Alam ko ba?
Bakit? Di pa daw siya Ayos lang yun, kahit di ka nakakaligo Ate Ninya. Ano may nakaligaw na? Maganda ka pa din. Kamusta po? Alis lang po. Kamusta ang pag-aaral? Alis naman po. Bangang alis lang po yung Kakaalis lang, o ano na ang natutunan mo ngayon sa 2 araw na pag-aaral? Ano natuturo niya na sa'yo? Ibinabahagi ko nga pala sa inyo ang mga clips na nakuna ng kanyang pamilya habang si Ate Ninya ay tinuturuan o nag-aaral. Pag second siya, I love you Ninya, yung may na agad. Okay, sunod naman dito sa ibaba. Wow, maganda na Ninya. Naganda na ang sulat. Kaya nga hindi ko doon sa may raya sinulat. Kasi pag may raya, may patay. Eh pagka ganyan, para mahulog ko kanyang pwersa yung pagkuha ng kamay. Opo nga. Hindi na nangangatalgaan. Don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I... Pepsi. Anong ibig sabihin? Dapat tayo umulat yung ating P, yung pa. Ano yung pa? Yung physical. Di ba? Siyempre babalik to sa parang pang grade 1 ganun. Yun ang kailangan niyang process ay hindi pwedeng ilalaktaw ko na pang high school na agad. Hindi walang exemption sa pag-aaral. Talagang dapat lahat pagdaanan mo. Depende na lang kung may mag-take ka ng tawag dito, acceleration. Di ba? So, kamusta ka naman? Ayos naman po. Ano nangyari sa interview mo sa RTIA? Pa, Yung sa Rapitul po, ano nangyari nung pag-interview sa'yo? ayos naman po. Nasagot mo naman lahat? Pati po yung bilin niya sa akin. Okay. Kasi sabi namin sa kanya ay sabihin niya kung ano yung mga totoong nangyayari sa kanya. Sabihin niya lahat, huwag siya mahihiya. O, sinabi naman daw niya lahat. Matagal ba yung nag-interview sa'yo? Mabilis lang. Mabilis naman. Tapos after nun, paano? Nag-uwi na agad sila? Yung pong naabutan po, dumating po yung eskwela ko. Naabutan nila. So nakita nila yung mga anak mo. Dumating. Kami nagpicturean pa. Wow. Dito na si Ining. Wow, ganda ni Ining. May pasok ka ngayon? Apir tayo. Yun. Ipasok si Ining ngayon. Nag-almusal na kayo? Hindi pa po. Bakit? Anong oras na ba? Nagluluto pa. Ang aga pa naman. Maaga kasi kami umalis sa bahay, guys. Talagang maaga pa. Hindi pa sila nag-breakfast kasi maaga pa talaga. Nalagasala po kong tubig. Sabi po, ate, yun ang ngayon ko yung mata. Ngayon ba may lakad ka? Pa? May lakad ka ba ngayong araw? Wala. Wala naman po. Gando Ate Ninya ha. Kung walang lakad o may lakad man sila, alam ko may lakad sila Ate Lynn ngayon ay. Hindi ko lang alam si Ate Isil kung may lakad din. Ang lakad school po. Okay, gusto ko sana Ate Ninya, di ba nabanggit ko sa'yo na may mga gamit yung anak mo pinamili ko dati? Yun naman kasi mga damit-damit lang na alam mo yun, yung kulay puti na parang ginagamit niya ngayon. So, dadalhin ko na dapat kanina at ngayon ko lang na naman naalala sa sobrang makakalimutin. Sabi ngayon ni Mrs. Bumangon, huwag mo nang dalahin yan. Ang gawin mo, bigyan mo si Ninya ng perang pambili para ma-experience ni Ninya na siya mismo yung mamimili para sa anak niya. Gusto ko nga po sawama sa bayan para po ako po ang puwili. Tinan nyo. Di ba, tama nga yung naisipan din ni Commander, tama yung desisyon. Nasabi ko, oo nga, kasi kung dadalhin ko to, hindi na bibili yun. Kung dadalhin natin, ibibigay natin itong mga gamit na to, matik, hindi niya yan bibili kasi meron na ay. So, sabi nga ni Commander ay, pwede naman ding, alam ko, di na rin kasya kay Cairo. Bigla lumaki si Cairo eh. Di ba, Ali, doon na lang. Kung may mapagbigyan tayo na mga iba pang di pwede nating maibigay. Pero gusto ko dito kay Ate Ninya, ma-experience niya. Ikaw ba naranasan mo na ikaw mismo namimili ng gamit ng baby mo nung mga time na baby pa yung mga yan? Hindi talaga po ako nakakabili. Puro bigay po ang gamit yan. Ay, bigay-bigay lang ng kapitbahay? Opo talaga. Totoo yun? Opo. Sa pinsang ko po lahat. Ay, ala. Totoo pala yung kala ko naman. Nagjo-joke-joke lang kayo nun. Sabi ko, siyempre, baka mamaya. Hindi talaga po kahit po sabihin po niya sa ibag ko. Grabe naman yun. Hindi talaga po. Pati yung gamit ngayon ni baby? Ang bagat po gamit ko, puro po bigay po. Pati sa mga anak mo? Hindi talaga po. Pati sa kanila? Apa.
Oh, my Ano God. po wala, lahat po talaga gamit namin, purong bigay po yung tao. Oh, alam niyo naman yung pasabi ako ng oh my God kasi nga naisip ko din na may mga ganun din palang tao na talagang handa ding magbigay sa abot na makakain nila kung ano yung kain nilang ibigay sa mga taong pwedeng matulong kagaya nila natin niya. So, nagpapasalamat din ako sa mga tao na yun, mga kamag-anak niya na nag-share ng blessing kahit na mga used clothes. Alam nyo guys, hindi biro ang used clothes. May mga sponsor din kami. Talagang may nagsasabi sila na may mga used clothes kami dito, abroad, papadala namin dyan. Talagang sinasabi ko, wow, malaking tulong po yan. Big blessing po yan para sa gusto niyong pagbigyan. Kahit yan ay used clothes, di ba? Kasi hindi lahat ng tao afford na makabili kagaya nila. O, ito yung patunay sa mga abroader o sa mga OFWs, sponsor na hindi po porke used clothes ay wala nang sense, wala nang kwenta. Yan po ay malaking tulong pa. Tignan nyo nga sila, puro bigay lang daw yung gamit nila. Diba? Alright. Liligo nga sana ako eh. Masaya ka na ngayon natin ninyo, nakikita ko. Opo. Ibig sabihin siguro kung noon wala yung papa mo, masayahin ka talaga ano? Pa, Kung siguro noong mga panahon wala si papa mo o wala ka sa poder niya, masayahin ka talaga. Maglilinis. Inay. Ha? Mamaya inay maglilinis. Maglilinis? Oo. mamaya liligo ako. Oo, maglilinis ang mama mo mamaya. Kumusta naman ang school mo? Ayos naman? Umiiyak ko, minsan ako tulog daw ako sa school. Tulog ka? Baka napupuyat ka. Ha? Sa manood TV. Anong nasabi sa'yo ng RTIA tungkol sa papa mo? May balita ba daw sila? Pa, May balita ba ang RTIA sa'yo nung in-interview ka nila? Anong sabi nila? wala naman po balita sa tatay. Wala naman daw. Pero anong sabi nila? Pumunta ba sila ng police station? Hindi pa. Hindi nila nasabi? Papasalubungan daw po sila. Pagbalik. Ako. Okay. So, bukas sa atin niya, hindi ko muna sasabihin dito guys Bukas may lakad tayo ano? Alam mo na ba? May lakad tayo bukas. So, kinakailangan ay maaga din mag-ready kayo ha. Dadaanan namin kayo dito ng maagang maaga. Ano? Kasi medyo malayo-layo yung kinakailangan nating puntahan. Kamusta ang panganay mo? Ayos naman. Ha? Ayos naman po. Iiwas na lang po ako sa kanya. May iwas ka? Apa. Tama yun. Ganun naman ang dapat na gawin. Apa. Hindi ko na nadala Ate Yobe yan. Pasensya ka na. Okay lang. Okay lang daw. Ano ba yung pinagkapihan mo? Opo, duwayo po. Hiwa-hiwalay ka ang ano mo ha. May kapihan dito, Wala may po. CRan dito. Wala po kasi ako din kausap kayo. May kainan dito, may tambayan doon. Ang ganda ng takbo ng buhay mo ngayon natin niya. Nagagala ko po sa pinsang ko. Okay, mamaya mag-asikaso ka muna mamaya kasi yung may lakad kayo. Bago ang lahat pala ibigay ko muna yung ano mo. May atin niya magtingin ka ng alam mo yun yung mga hindi gawa sa kahoy na ano kasi parang luma naman na kasi yung ganun. Madami kasing kuna. Alam mo yun, ay kuna. Tama. Yung Sasamahan po ko, Tedente. Oo, samahan ka. Ano English ng kuna? Kailan po? Crib. Ayun. Salamat. May call, ano ito? I call a friend. Yung crib, may mga tag 2.5 ganyan na crib ha. Matibay na din naman yun. Wag na yung kahoy kasi mabigat yun tapos matagal na kasing umuso yung ganun. Madami ng crib ngayon na kahit hindi ganun. Gawa sa bakal, ganyan, sa aloy. Bigyan kita ng pambili. At parang nasa ganun ay makabili ka ng gamit. Wait lang May nagbigay din kasi sa akin, sponsor natin ng 4K si Ate Kati. So dagdagan na lang natin para din makabili si Ate Ninya. Kung may palad mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bumili ka ng bumili ka ng crib, yung kuna, Ay mga tagka 2.5 lang nun, Kasi kami, ganun din naman lang yung gamit ko sa anak ko nun. Tapos, bumili ka ng mga damit niya. Wag na yung parang sinusuot niya ngayon. Yung mga pang-baby na white din, Wag yung may dikulay muna, Kasi, di ko alam kung anong pamahiin na matatanda doon. Nakakatanda siguro ng itsura ng baby, di ko alam.
Pero mas maganda din yung puti, ano? Kasi nga, kung may gagapang sa anak mo na mga langgam o ano man something, makikita mo kaagad kapag white, di ba? Bilang mo siya. Pero wag na yung ngayon ha, yung may tinatali-tali, wag na yung ganun. Ha? Yung pang baby na kung meron yung ano, wag na yung overhaul. Ang tawag doon, overall. Overall, ang nasa isip ko, overhauling yung sasakyan. Di ba? Yung makina. Overall. Wag na yun kasi mainit dito mainit ano. Yung mga ano lang, sando, yung pants, jogging pants, importante. Tapos mga gloves mo. May gloves ba anak mo? May gloves? Hindi yung pamboxing ha? Yung gloves, yung ano meron? May ginagamit ka? Ba't di ko nakikita ang nagsusot yung anak mo nun? Naroon po. Lagi mo siya lalagyan ng ganun, ha? Kasi yung mga kuko niya, hindi mo pa naman yata pwedeng putulan. Naputulan mo na? Opo. Ang atalay siya nagputol. Pwede naman na siguro. O kasi kapag mahaba, di ba, kakamutin niya yung sarili niya, masusugat. Kaya importante may gloves. Pero since meron naman pala, di ikaw bahala kung dadagdagan mo. Ito yung first time na mamimili ka. Sandali lang naman po yung gamitin. Oo nga, kasi mabilis ang paglaki ng bata, no? Opo. Ito yung unang pagkakataon natin niya na mamimili ka ng gamit ng anak mo. Di ba? Opo. Oo nga nina, ang gamit na totoo pala, no? Parang bigay. Oo. Grabe, no? Siya po nakakaalam, bigay-bigay po. Bigay-bigay lang pala talaga. Kung may sobra, di bili ka din ng sayo. Ano? Bili ka din ng damit mo. Kung gusto mo, bili ka ng... Kailangan kaya kita bukas ng gown. Gusto mo? Yeah. Di ba ilang taon ka na ngayon? 29. Nung dibo mo, nagdibo ka ba? Hindi po. Parang maganda yata pag dibuhin natin si ate niya dito. Wala talaga po. Gusto mo? Hindi guys, may naisip ako. Hindi po. Ha? Hindi bagay sa akin. Hindi bagay sa iyo? Bakit naman? Hindi, ganito guys, may naisip lang ako. Pwede nating, sabi kasi ni ate niya dati, hindi niya naranasan maging dalaga. Hindi daw niya naranasan yun. So, ibig sabihin, sa madaling salita, baka nga kahit simpleng birthday, hindi ka nag-celebrate. Hindi. Kahit pa paano, siguro, pwedeng iparanas natin kay ate niya. Gusto mo bang magdibo? Ha? Ha? Kaming bahala. Gusto mo magdibo? Ha? Kukuha tayo, magpapa-catering tayo. Tapos, kukuha tayo ng gown mo, syempre. MC, mga ganun. Gusto mo ba? Ha? Nana po. Pwede guys, di ba? I-comment nyo dyan sa comment section kung agree kayo. Pero ako, gustong-gusto ko yun. Maganda yung niya. Oo, kasi hindi niya naranasan guys ay maging dalaga. Diba ako, naranasan ko yun? Oo, di ba? Pinsan kasi ni ate niya ay ngayon ay police. Kapatid ni ate Lindy. So siya ay isa na ngayong lalaki na dating babae. Pero yun nga, after daw ng dibo, kinabukasan lalaki na. So sa ate niya naman, syempre, niya, gusto ko lang ding maranasan mo yun. Kasi nga, naawa ko sa'yo na sinasabi mo na hindi mo naranasan maging dalaga. Alam mo ba, lahat ng karamihan sa dalaga, pinangarap yung dibo. Diba? Karamihan sa mga dalaga. Kami mga lalaki, okay lang sa amin na walang dibo-dibo, diba? Okay lang kahit yung ibang lalaki dyan, may session lang sila dyan ng inuman, okay na yun. Pero kami, alam ko na ang babae ay one of dreams nila yan na magkaroon ng maayos na dibo, kahit na di ba? So ikaw, hindi mo naranasan yung gusto ko sana iparanas sa iyo. Hindi talaga po. Pero gusto mo? Ha? Gusto mo maranasan? Tayo po. O sige, pwede yun. Pwede tayo makiusap doon sa may harap nila lola mo, ay tita mo. Pwede siguro doon makiusap tayo na doon magsiset. Pwede ba sa inyo? Sa harap nyo? O, pwede daw. Di ba? Pwede tayong magpaset doon ng catering para na sa ganun ay... November 13 birthday. November 13? 13? 13 ang birthday mo, November 30? 13. 13? Apa. Ay di 30 ka na sa darating na karawan mo. Apa. Tingnan mo. Habang pasok ka pa sa kalendaryo, celebrate natin yun. Gusto mo bang magdibo? Ha? Kasi after ng 30 mo, isang taon na lang titira sa'yo, nasa bingguhan ka na. Magti-29 pa lang siya.
Kasi katanda ko lang yan. Oh, magta-29 ka pa lang pala. Ilang taon ka ba? Hindi ko Oh, tingnan mo, hindi mo alam ang edad mo. Nakakaalam lang kasi ng edad niya si ano eh, yung anak niyang panganay. Ito, 29 ko lang. Oh, magti-29 ka pa lang. Masyado mo pinapatanda ang sarili mo. Bakit nga? Oh, ay magti-29 ka pa lang pala, tinan niya. Tama-tama pa. Ano? Sige, one time pag-uusapan namin para ma-set ng mas maganda. Tapos, sasabihan ka namin, ha? Pa-makeover ka, kuha tayo ng pwede mong isuot, barong. Di ba? Barong, slacks. First dance mo tatay nga. Wag naman ganun. Wag naman ganun. First dance mo si papa mo, wag. Hindi ko na lang itutuloy yung debo mo kung first dance mo si papa mo. Oh, mag-e-effort pa tayo doon. Bibilang pa natin ng barong yun. Di ba? I miss you. Bibilang natin ng barong, bibilang pa natin higaan. Higaan. Hindi, bibilang natin siyempre ng barong yun. Dagdag asikasuhin pa si papa mo, wag na. Ano na lang, yung mga kamag-anak mo na dyan, pinsan mo. Ano, mayroon naman yata dyan. Ano? Oh, escort mo si kuya mo. Di ba? Pwede yun. Oh. So, mag-set tayo guys. Ano natin yan, ipaplanuhan natin na maganda para nang sa ganun ay hindi basta-basta. Kumbaga parang, parang maayos naman, di ba, na maibigay natin sa kanya na dibo. Alam ko, marami din nga agree sa inyo. Kasi nga, hindi naman masama na iparanas yung isang bagay na hindi naranasan ng isang tao. Diba? So, okay, paano? Mag-asikaso ka na muna. O, sige. Babalik kami guys mamaya after natin ninyo mag-asikaso para na sa ganun ay makalabas sila ngayong ding araw na ito. So guys, habang nag-asikaso si Ate Ninya ay gusto ko sanang tingnan kung ano yung possible na sukat na pwede nating ipagawa dito kay Ate Ninya. Kasi nga sabi ko ay since ito ay lupa nila Kuya Ari, syempre wag naman nating i-take advantage na porke tayo papahiramin ay sakupin naman natin ng napakalaki, di ba? So titingnan natin kung ano yung mga possible since tayo naman ay nagkaroon na rin ng sa team namin, hindi ko lang maalala kung 12 or 13 na pabahay. Kahit papaano ay may idea na rin tayo sa mga sukat-sukat. Diba? Kaya tara, check natin. Ito yung pinakita ko sa inyo noong nakaraan na pagtitirikan ng bahay. Ito. So, pwede siguro natin ditong maipagawa ay since dalawang kwarto kay ninyo at sa mag-ina. So di ko alam kung papayag sila ba ng 15 by 20. Hindi ko sure kung papayag sila ng 15 by 20 na sukat. Siguro kasama kusina. Di ba? 15 by 20. Siguro pwede na 'yun. 15 by 20 simula siguro dito, doon hanggang dito. Tapos yung CR yung CR. Yung CR. Pero ito, estimate ko lang to. Tatanong ko pa rin to kung okay sa kanila. Pero syempre, magdi-decide dito ay si Kuya Aris kung ano yung lupa o yung sukat na may bibigyan niya since siya din naman yung magagawa ng bahay at mag-i-estimate ng lahat. Asawa yun ni Ate Isel. So, siya kasi para silang karpentero ni Kuya Mike. Yun nga lang, mas may dagdag knowledge siguro si Kuya sa paggagawa, si Kuya Aris about sa bahay. Kaya siya yung magsusukat. Okay, so yung CR daw dapat ay possible dito sa right side or dito sa left side. Di ba? Pero ang pagkakasabi ata sa akin parang dito right side dito. Tapos ang gusto nila ay nakikiusap sila na baka pwedeng palagyan din ng kahit paano bakod. Ang request nga nila na bakod kahit daw kawayan lang para lang nang sa ganun na may privacy daw sila. At ninyo tama naman na hindi labas-pasok yung mga tao din sa kanila, di ba? So maganda din yun, palagyan natin din ng bakod. Tapos siguro ang isa nating magandang gawin ay ipa-full cement siguro natin. Pa-full cement natin, diba? Sa abot na makakaya natin, alam ko, hindi nyo naman ako pababayaan, nandyan lang kayo ng mga tutulong din kay Ate Ninya. Kaya i-boost na natin yung makakayanan natin dito para nang sa ganun ay sulit din yung magiging tulong, diba? Alam ko naman, hindi nyo rin ako pababayaan sa mga decision natin na to. Alam ko susuportahan nyo din naman ako. So yun, kaya paggawa natin ng full cement siguro para matibay, safe, at pang matagalan, di ba? Yun yung natin, mga plano natin dito. Tapos, basta totoo lang, may design na ako ng bahay. Hindi ko palang dinasasend sa kanila. Kasi nga gusto ko, mamaya magbago yung isip natin, may makita tayong iba. Gusto ko yung final na talaga.
Diba? Gusto ko naman syempre yung unang pabahay natin dito sa Batangas maayos naman, diba? Kasi sa totoo lang ako, yung mga naging pabahay ko, inaamin ko naman na talagang mga light materials almost lang yun. Kasi talaga namang yung mga time na yun talaga sa abot lang ng nakakayanan natin yun talaga. At least yun, kahit na mga light materials, galing dito yun sa puso natin, diba? So tara. At maya siguro tapos na rin si ate niya. Di ko alam kung saan sila sasakay. Pwede naman natin silang isabay hanggang sa labasan siguro, para hindi na sila mamasahe, diba? Pero ewan ko lang kung dadalhin ni ate Isil yung tricycle niya palabas, kasi may service si ate Isil na tricycle. Yung ginagamit niya sa mga bata paghatid sundo. So kasama na doon yung anak ni ate niya. Dapat nga kapagbigay din tayo kahit paano panggasgas pala, ano? Siyempre siniservice niya anak ni ate niya. Alright, antayin natin sila. Every day isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh. Sasabay na daw po sila ate ninyo kasi si ate Isil nga pala ay maghahatid ng mga bata. So hindi magagamit yung tricycle nila. Kaya may kisabay na lang sila sa atin hanggang San Juan. Tapos doon na sila mamimili. Mag-ingat ka ate ninya ha, susulat ka madalas. Susulat ka madalas. Kaka. Tara. Oho. Pabaya po kami ate Linde. Opo. Opo. Nay, dito muna kami, Nay. Kano yun? Ha? Yung puting sasakyan. Alin? Yung puting sasakyan. Ayan o. Kano yun? Kay GM. Oo. Maniwala. Kay GM. Ba't akala mo Rapitol po na naman? Oo. Alright, so baka akala natin ninyo kukunin na siya ng Rapitol po. Tapo, dahan-dahan. Madulas. Ang anak mo bang lalaki anong oras umuwi? Umuwi ba siya ng tanghali? Hindi pa. Hapon lang? Saan siya kumakain? Saan kumakain ng anak mo lalaki? Sa school po may dala. Nagbabaon? Opo. Ang galing naman. Sino nagluluto? Si ate Isil? Ate Isil na po. Yan na yun, grabe. Sila na yung nag-aasikaso din pati sa kakainin ng bata sa pagpasok. Maganda kasama mo yung anak mo ngayon kasi baka mamaya matagalan kayo kawawa magugutom. Kaya dapat sinabi. Wala man lang siya saklob sa ulo. Ano po man? Yan. Pabila mo siya ng mga gamit ha? Apa. Kuna mo siya ng ganto. Okay, kita po ninyo bukas. Sige. Apa. Tapos importante yung yung pajama ha? Apa. Para hindi din kinakagat. May mga kagat siya ng Nay, kung sakali ba, Nay, dito na si ate niya kasi hindi daw niya kasi nagkikwento siya sa amin dati kasi hindi niya naranasan yung pagiging dalaga. Alam niyo din naman yun. So hindi niya naranasan mag-birthday man lang. So gusto ko sana maranasan niya magdibu dito, okay ba? Dito walang problema, mahal ko yan mahal ko yan. Di ba? So dito pwede daw dito sa harap nila nanay. Ayan luwang niya. Di ba? Kailan pa ang birthday mo? I-advance na ho natin. Matagal pa kasi. Matagal pa po. Gusto niya pong suotin daw kung agree din kayo. Gusto niya magbarong. Wow! Naka-picture na kami ni Kuya Marco. Si nanay, mabait si nanay. Ito asikaso kami sa pagkain ito. Napakabait mo sa amin. Yung diet namin nawawala dito kay nanay. Ang dating niyo dito, pamilya. Sabi nga nanay, pag pupunta kayo dito, ay huwag kayong maiya, ganyan. Oo, dire-diretso. Sige kasi. Hindi, alam mo yung aking pamangkin nasa Laguna, yung mayaman. Oo. Ang kapatid kong panganay, sa akin lang napunta, hindi na. Okay, ibig sabihin nun, sa inyo maluwag yung puso nila. Oo, sabi kasi lahat naririnig nila ang hindi maganda. Ang sabi sa akin, pabayaan mo na ate ang tawag kay kahit tita. Sabi ko sa iyo, pumunta ka doon, napakabait sa amin.
Nay, kayo po ba itong kay ate niya na itong parang kagaya ngayon na ano, ngayon lang ito nangyari? Ngayon lang po ito nangyari dito. Yung parang kagaya ngayon na anytime lalapit kayo ng yung hindi yung hindi masama yung pag-uusapan, talagang Siya po dadaan lang bibili. o dati wala na. Ngayon lang ito parang Kasi nagagalit ang kanyang ama. Kung ano-ano daw diyang chinichismis niyan. grabe. Ang tinan niyo. Po yan, bukas ang bahay namin para sa iyo. Kaya nga po ako natutuwa kasi nung kahapon ba yun, nung sa araw yung nandito sa atin niya, sabi ko ang gandang tingnan na sa atin niya nakakapunta sa mga kamag-anak niya. Kaya nga po, ayos Hindi lang. parang dati na lagi nakakulong dun sa kanila. Kasi ayaw na kanyang ama nagagalit. Ngayon, anong pakaramdam natin? Yung parang dumatin niya. Maaluhan na. Maluwan na. Dalagan-dalagan na ito ngayon. Sabi nga natin hindi daw dalaga. Ano? Sabi? Dala na. Dalang-dala na. Dala Okay lang yan. Magbe-birthday pala ikaw. Sa atin niya para may experience. Ayan po ang kasintahan niya. Yung aking Oo nga po, parang close nga po sila eh. Ay, dati anak naman niyo, po close sila. Ay, ngayon po yung nabelo. Halos magkaidadan pala kayo natin niya, ano? Papa. Yung bunso ko at saka yan. Dahil dito yan nakatira sa amin. Okay. Dumating na. Nagtira ka ba pala dito? Nagtira ka pala dito, ano? Buhay pang ina. Bata pa. Okay. Ba't alam mo na yun, hindi pa? Dandahan. Hapon Di nga mainit di yan. ano po. Kung gano'n kasi pag yung inaayos siya. Ganyan din. Yung hilig ko nung amamang tamad. Sino mo sa manghilig? Tapos ka natin. Ito nga guys, antay tayo natin sila at palis na rin naman kami. Ngayong araw talaga dapat ay turo kasi nung anak ko si Cairo. Dapat nandoon kami ngayon, nasikaso ko yung kaso nga sabi ko kay Commander, kasaglit muna ako dito para maibigay ko lang yung pera at makapamili sila ngayong araw doon mismo at madalian lang, uuwi na rin kami kagad para mapaturukan ko si Cairo nga, kami ni Commander. Kaya ito, palis na rin kami guys, so antayin tayo lang natin sila. Every day isn't shining like today. Beauty rising, I can say I have seen mountain highs and some valleys. Yeah, I've shouldered some baggage, felt the weight of some burdens, carried shame, cried in pain, took the lies and put them on me. I will leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. I leave it at the altar, God. Oh, I will. Palabas tayo ng area nila ate Ninya. At Ate ha. susunod po ba si ate ano sa inyo? Susunod talaga siya? Okay. Kala ko nagjo-joke lang para dun sa bata hindi umiyak. Okay, ang nagsama po na. Si Isel? Oo, si Ate Isel. Maghahatid ko. Okay. So, si Ate Isel iwan talaga siya. Inaano lang yung bata pala na para hindi umiyak kasi umiiyak na umiyak si Ining. Eh, na siyempre habol sa nanay yun. Akala niya siguro aalis na yung nanay niya. Ito namang nanay niya, akala rapitol po na naman yung nakaparada doon sa... So, akala niya siguro isasama na siya. So, nagtatanong, kinakaban parang gusto na umatras ng paa kanina. Bala ko yung balik na sarili ko. Oh, gusto niya parang pabalik na siya kanina eh. Kasi akala niya rapitol po. Baka akala niya isasama siya ganun. Kasi ganyan na sasakyan eh. Kaya siya nagtanong, sabi ko... Walang babungang huli. Bago po are. Tinin niya. Nakakaawa na kasi yung isa namin. Ano na, hikain na. Ubuhin na. Alright, dadaan yata muna tayo guys dun sa ano. Isang supporters natin dito at senior na ba siya? Dadaan muna tayo guys. Yung kasi yung kapag dumadaan ako dito, naalala ko nga na mayroong senior na laging kumakaway sa atin. Ako naman, siyempre, tamang kaway lang din kasi pagpalabas kami dito, dire-diretso na talaga kami. Pero ngayon, dadaan tayo doon. Kilala mo ba yun natin niya? Papa. Ano pangalan niya? Mampe. Ayaw lamang magtawag akong Mampe. Ate na lang. Ano yung ibig sabihin ng ampe? Ano yun? Ma'am. Mampe! Okay. Ay, nanay niya. Kakantin mo. Kaka. Ano ba ibig sabihin sa Batangas ng kaka? Parang matandang ulam yun ng tiya. Okay. Parang tiyahin na ano. Okay. Ang mamay, ano? Ang tatoy. Lolo. Ang tatoy. Ang papa ba dito sa inyo anong tawag? Tatay. Ang mama, inay. Hindi na. Okay. Opo. Itong bahay na to, di ba? Yan, Tama ba ako? opo. Oyo po. So, tama nga. Dito nga. Dadaan muna tayo dito.
No, kao. Alright. Pwede na. Kasi yun nga. Yan. Paano ate? Siyempre, pag may mga gantong supporters, pagpasalamat natin yan kasi sinusuportahan tayo, di ba? Paano na lang kung wala na sa ating susuporta, di ba? Kaya kailangan may effort din tayo kahit paano sa mga supporters natin. Sampu si nanay. Ay, ma'am, nagpapasalamat ako sa iyo, ma'am, ha? Kasi napakabait mo po. Ay, si ma'am yung nagtuturo kay ate niya. Sinatsagaan niyang lakarin doon. Malayo-layo to, guys. Yung lalakarin to, pero yun na siguro yung pinaka-exercise niya. Kaya, ayun, nilalakad niya lang pupunta doon kay ate niya. Kaya salamat ng malaking pasasalamat. Tanggal tayo sapatos kasi mga putik. Ay, sandali po, bubuksan ko. Okay na ho, okay na po yan. Sandali po. Ay, Kuya Marcos. Nay, good morning ho. Ano pong pangalan nyo, Nay? God bless. God bless ho. Si Nanay Telma. Laki ng bahay nyo, Nay. Sana all. Tuwa naman. Ano ng puso, napakabuti ng Salamat po, Nanay. Super pa. Nakita din ako Thank you, sa... Nay. Nakita din. Pag dumadaan ako dito, parang nakikita ko si Nanay, di lang ako makaano kasi, nabumubusin na naman ako sa'yo. Di ba? Saka magtitimpla lang ang main. Ay, wag na po, Nay. Okay na po kami kasi nagmamadali din lang din talaga kami. At patuturukan ko pa yung anak ko. Ay, sinadya ko lang sa atin ninyo po. Salamat po, Nay. God bless, Nay. Salamat po, ha. Ako pa yung nagtuturo. Oo, siya nga po, si Ma'am. Ma'am, bilib ako sa'yo kasi ang layo ng nilalakad mo. Ay, okay lang. Ha? Salamat sa pagtuturo, Ma'am. Buti nagkataon din na, ano nyo? Ang tawag dito? Leave. Grabe, saludo ako sa'yo, Ma'am. Tanong ko nga, magkano babayaran natin? Sabi ni Ma'am, ayaw ko na may bayad. Kaya thank you, Ma'am, ha? Nang marami. Pagpalain pa po kayo. Kaya pala kayo pinagpapala ng ganito. Mababait po pamilya niyo. Salamat po sa Diyos talaga palagi. Opo, At Nay. kayo din po for your good heart. Salamat. Super fan ka. Opo. God bless inyo, Nay, ha? Salamat po, ha? Thank you po. Upunta na din kami, Nay. Sige ho. Sige po. Opo. Sige, Nay. God bless din sa inyo. Magme-merenda muna po. Yan mo na po. Sa sunod, talagang dadayuhin ko kayo dito. Tuturo naman sa mat. Sa mat. Kapatid ko po. Kapatid ko. Para kayong teacher? Wow, galing naman. Ako po din sa kabilang barangay. Okay. Salamat. Salamat, ha? Salamat po. God bless. God bless. So, buti may mga gantong tao dito sa lugar nila niya. Di ba? Kasi hindi ko alam kung sa iba-ibang lugar to bakit sino ba sila para di naman natin kamag-anak para ano. Pero sila kahit di ka ano-ano. Di ba? Thank you po. God bless. So, tara. Punta na din tayo. Quite where I was, then suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? Saan ba ang bahay atin ninyo ng ex mo? Nakalampasan na natin. Doon po Ibig sabihin dyan lang? Opo. Okay. Dati po doon sa amin Dati doon. kapitbahay lang din ni Naisil doon. Okay. So ngayon may pamilya na yon. Apa. Gusto mo siyang gusto mo makausap? Bata. Gusto mo samahan ka namin? Hindi na ho, kahit Hindi ako na. na lang. Kaya mo na. Oo. Are, sa likod. Ayan, sa likod lang daw ikaw. Ang ating lindihan nagsabi. Ang ating lindihan nagsabi. Sa likod. Wala yata kayo dyan uupuan ano? Hindi katulad yung pula. Sa likod ka na. Sa likod dyan. Kaya mo? Oo naman. Hindi na kasi dyan. Hindi na, kalungin mo ako. Tara mo na. Kalungin mo daw. Kagaya nga ng tanong sa'yo ate niya ng pinsan mo, baka gusto mo makapagbalikan. Kaya gusto mong kausapin. Ate niya. Hindi ho. Bakit di ka nakasagot agad? Ha? Ba't nag-isip ka? Gusto mo ba makapagbalikan? Hindi ho. Hindi na para makapagbalikan. Okay, gusto lang daw niya ay humingi ng sorry dun nga sa nadawit na pangalan. Pero hanggang ngayon ba, hindi, sabi mo nakakasalubong mo minsan yung magulang niya? Opa. Hanggang ngayon ba nakasalubong mo yung mga nakaraang araw? Hindi pa?
Dati po yung wala pa kayo. Ano lang, pero ngayon hindi pa. Hindi pa rin po. Oh, baka malay mo, napanood niyo yung vlog natin nung last time, pag nakasalubong mo, okay na siya sa'yo. Pero ang gusto mo talaga, doon sa mismong dating asawa mo humingi ng tawad. Baka hindi ka payagan ng asawa niya. Baka hindi ka payagan na lumapit. O kasi di ba may pamilya na sabi mo? Apo. Lagot tayo. Tinig niya. Baka magpa-problema pa tayo dyan. Wag na lang kayo. Huwag na lang kaya. Wag na niya ako na lang magsasabi. Oo, tama na yung public apology. Kasi sa publicity din naman yung public din naman in-announce natin niya yung naging problema nga dati na kung ano yung hihingi niya ng tawad ngayon. Sa public din naman yun. So baka mas maganda ihingi mo siya ng tawad in public din. Di ba? Iklaro mo na lang doon na humingi ka na paumanin sa kanya kasi ganito ganyan. Mas okay yun, tininyaw ko mo na harapin. Mamaya sabunutan ka pa asawa nun. Pati yung isa. Kasi syempre hindi lahat ng tao isipin na gusto mo lang humingi ng sorry. Baka mamaya isipin nila porque wala na yung papa mo, gusto mo naman makapagbalikan sa ex mo. Hindi natin hawak pag-iisip ng tao, di ba? Baka mamaya ganun isipin nila sa'yo. Kawawa ka na naman. Imbes patapos na yung problema natin, dadagdagan na naman. Yamo at ang totoong pag-ibig atin niya, hindi yan hinahanap kung saan dumadating yan. Bata ka pa, di ba? Bata ka pa, marami pang malay mo, may mga lalaki pa diyan na handa kang tanggapin at mga anak mo, di ba? Kung kaloob ni God yan na magkaroon ka pa ng asawa, mangyari at mangyari yun. Pero pag di na niya kaloob na mag-asawa ka pa, hindi na talaga mangyari. Ganun lang naman kasimple yun. Pag nangyari, ibig sabihin baka will yun ni God. Diba? So, okay. Kita-kits tayo guys doon sa mismong sentro ba kayo? Ng San Juan? Yan, sa bayan. Okay, sa bayan sila ng San Juan bababa at doon sila mamimili. Hindi na namin kayo masasamahan na. Kayo nang bahalang dalawa. Alright, at bukas ay may lakad tayo, 5 AM, nandito na kami. Assurance yan. Bibigyan namin kayo assurance na 5 AM nandito na kami. Basta ready na. Oo, kasi ang layo guys ang pupunta namin bukas, malayo. Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? Malayong malayo na talaga si Ate Ninya sa Ninya na nakilala natin noon. Na tila takot, yung Ninya na binabalot ng takot at binabalot ng lungkot, na ngayon ay kabaligtaran na yung ating nakikita. Makikita na natin sa kanyang mukha ang mga ngiti na matagal nating hindi nakita sa kanya. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting me.